Ang kwento nating ito ay nagsisimula sa isang lalaki na nakatayo sa tila isang bundok ng mga patay na iba't ibang halimaw. At dito ay tinanong niya si Lu Wei kung bakit nila ito ginagawa. Bukod dun ay sinabi nga niya na ilang labanan na ang kanilang pinagsamahan, kaya naman parang magkapatid na din sila. Pero tinanong lang naman siya ni Lu Wei kung naaalala pa ba niya kung paano nagsimula ang lahat ng delubyong ito, kung saan ay iba't ibang klase ng mga halimaw ang biglang lumabas mula sa isang space rift, at ang mga halimaw din na ito ay ang nagdulot ng kaguluhan sa lahat. At kalaunan nga daw ay pinangalanan at tinawag ang mga space rift na ito bilang isang dungeon, at sino mang magkaroon ng contact o magtungo sa mga dungeon na ito, ay nagkakaroon ng mga misteryosong abilidad at kapangyarihan na tinatawag nila ngayon bilang class. Matapos nito ay nagkaisa ang mga tao na nagkaroon ng abilidad upang sakupin ang mga dungeons, hanggang sa kalaunan ay naging matagumpay sila na masakop at makontrol ang mga dungeons, kasama na dito ang isa sa pinakamapanganib at tinatawag nilang SSS Rank Dungeon. Kaya naman kailangan na umano niyang paslangin ang lalaki, sa kadahilanang masyado na siyang lumalakas at mahirap na siyang makontrol. Bukod dun, ay madali at maaari nga lang daw siyang makapagdulot ng kaguluhan sa kanilang imperyo, at ang tulad nga daw niya na nalagpasan na ang tinatawag nilang SSS Rank, ay ang pinakamapanganib na kaaway ng imperyo. Sinabi nga din ni Lu Wei, na bukod tanging ang royal family lamang umano ang may karapatang humawak sa pinakamalakas na kapangyarihan, upang magkaroon ng stabilidad at kapayapaan sa buong imperyo. Kaya naman masyado ang galit ng lalaking ito, habang tinatanong kung ito ba ang dahilan ni Lu Wei, kung bakit niya inubos at pinatay ang kanyang pamilya at mga kaibigan, pero muli ay sinabi naman ni Lu Wei na para umano ito sa stabilidad ng imperyo. Sunod ay sinigaw nga nito ang pangalang Lu Wei, pero isang malakas na pag-atake naman ang mabilis na patungo sa kanya, at sa isang iglap nga lang, ay isang malakas na pagsabog ang naganap matapos itong tumama sa lalaki, na agad ding bumagsak sa isang ilog. Sunod ay lumapit nga si Lu Wei sa ilog, at sinabi nito na pinakialaman na umano nila ang baluti niya bago pa sila makipaglaban, at bukod nga daw sa malakas na pagsabog na naidulot ng kanilang pag-atake, ay mayroon din itong halong lason, na mabilis papasok at kakalat mula sa kanyang mga sugat. At dahil sa kakatapos lamang nilang sakupin ang isang SSS Rank Dungeon, ay imposible na umanong magkaroon pa ang lalaking ito ng sapat na lakas, upang depensahan ang kanyang sarili mula sa pagsabog at lason. At habang muli silang naghahanda ng isa pang malakas na pag-atake patungo sa lalaki, ay sinabi ni Lu Wei na talagang pinaghandaan na nila ang pagkakataong ito, kung saan ay nagdala din siya ng ilang batalyon ng kanilang mga sundalo, kaya naman maaari na umano itong ituring ng lalaki, bilang isang pagrespeto ng imperyo sa kanya. Pero ang lalaking ito naman bago tuluyang mawala ng malay, ay naalala pa niya ang mga pinagsamahan nila ng tinuturing na niyang kapatid, na si Lu Wei, at dito nga ay na-realize niya na ang lahat pala umano ay kalokohan lamang, maging ang sumpaan nila na habang buhay silang magiging magkaibigan, at ituturing na kapatid ang bawat isa. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay unti-unti nang nawawala ng buhay ang lalaking ito, pero bago siya tuluyang mamatay, ay isang mensahe ang kanyang natanggap, dahil ang kondisyon umanong kailangan ay naabot na ng ating bida, upang ma-activate ang Mirror World. Ang Mirror World ay isang hidden at ultimate skill, at ang Mirror World nga na ito, ay may kakayahang baguhin o baliktarin ang epekto ng lahat ng bagay, ngunit kasabay din ito ay tila nahuhulog siya sa isang kawalan, hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Samantala ilang dekada nga ang nakalipas sa kaparehas na ilog kung saan namatay ang ating bida, ay makikita natin ang isang lalaki na nakagapos at nakabitin ng patiwarik. At ang lalaking ito nga ay mukhang napagkatuwaan ng isang grupo, dahil masyado pa ang kanilang pagtawa habang sinasabi na nagkukunwari lamang itong patay, hanggang sa lumapit nga ang lalaking naka-long sleeve ng itim, habang tinatanong kung talaga bang nagkukunwaring patay lamang ito. Sunod ay sinuntok nga niya sa sikmura ang lalaking nakasabit, habang sinasabi na ayaw umano niyang makita ang pagkukunwari niyang patay, at dahil sa sakit na kanyang naramdaman, ay walang nagawa ang lalaki kundi sumigaw. Matapos nito ay ipinag-utos nga ng lalaki sa kanyang kasamahan, na unti-unti na nilang ibaba sa tubig ang lalaking nakasabit, na sinabi namang hindi siya nagkukunwaring patay, dahil nawalan talaga siya ng malay, gayunpaman ay wala naman silang intensyon na makinig sa kanyang paliwanag, at agad na nilang nilubog sa tubig ang kanyang ulo. Muli pang ang nagtawanan ng mga lalaki, at sinabi nga ng isa na patagalin muna nila ang paglubog sa ulo nito, pagkatapos nun ay tuturuan nila ng leksyon ang lalaki, kung magkukunwaring patay pa din ito. Habang ang isa naman, ay sinabing nakakatuwa talaga umano ang kanyang itsura at ekspresyon, kaya naman kailangan pa umano nila itong bugbugin matapos siyang may ahon.
Samantala, bigla namang nasuka ng dugo ang lalaking ito habang nakalubog sa tubig, kaya naman napapatanong na lang ito kung bakit, at kung bakit niya nararanasan ang mga ganitong paghihirap, at kung bakit nila ito palaging ginagawa sa kanya. Kasabay ng pangyayaring ito, ay makikita naman natin ang imahe ng pumanaw na nating bida, at dito nga ay napapatanong siya sa kung anong tunog umano ang kanyang naririnig. Samantala, isang lalaking nakasalamin naman ang nagpunta sa lugar, at nanginginig nga ito habang sinasabi na tumigil na umano sila, dahil pag nagpatuloy pa sila ay tuluyan ang mamamatay ang kanyang kaibigan. Pero sinabi lang naman ng lalaking ito, na hindi daw ba at isang enchanter naman ang kanyang kaibigan, kaya naman kung mamamatay na talaga siya, ay mainam umanong sabihin ni Labo sa kanyang kaibigan, na gamutin ito ang kanyang sarili gamit ang kanyang abilidad, sabay sabi na alam daw niyang makakapag-restore lang ito ng kaunting HP o buhay. Sunod ay inakbayan nga niya ang natatakot na si Labo, habang sinasabi na masyado umano siyang mapagkunwari, dahil sa totoo lang umano ay si Labo din ang dahilan, kung bakit nila nahanap ang kanyang kaibigan, kaya naman kung mamamatay talaga siya, ay si Labo umano ang may kasalanan. Ngunit sinabi nga ni Labo na sila ang pumapatay sa kanyang kaibigan, kaya naman agad na tinanong ng lalaki, kung nais din ba niyang malunod, sabay sabi na ang punching bag umano nila, ay tila nagkakaroon na ng sariling pag-iisip. Dahil dito ay tinawag niyang walang utang na loob si Labo, at agad na din siyang naghanda upang atakihin ito, ngunit bago pa man niya masuntok si Labo, ay bigla siyang napatigil ng dahil sa kakaibang liwanag. Sunod ay natuklasan nga nilang nagmumula sa ilog ang kakaibang liwanag, dahilan upang mapatigil sila sa kanilang mga ginagawa, agad na ding nagtakbuhan ang mga hambog na ito, habang sinasabi na isa itong secret realm, ngunit isang malaking katanungan nga sa kanila, kung paano nagkaroon ng isang secret realm sa lugar na ito. At habang patuloy nga sa mabilis na pagtakbo ang mga hambog, ay sinasabi nilang wala silang sapat na kakayahan o abilidad, upang harapin ang panganib na dulot ng secret realm. Ngunit matapos ngang makita ni Labo ang nakatali niyang kaibigan, ay bahagyang nagdilim ang kanyang mga muka, at tinipon nito ang buong lakas ng loob niya upang tumakbo pabalik, habang iniisip na hindi na ganun kahalaga ang kanyang pansariling kaligtasan, at pinili nga niyang iligtas muna ang nalulunod niyang kaibigan. Matapos siyang makarating sa lugar kung nasaan ang kanyang kaibigan, ay naglabasan na din ang iba't ibang halimaw mula sa kanyang likuran, at habang napapatanong nga siya sa kung bakit napakahigpit ng taling ito, ay napansin na din siya ng mga halimaw sa paligid, na mabilis tumakbo patungo sa kanya upang maglunsad ng pag-atake, dahilan upang makaramdam at mapasigaw na lang sa takot si Labo. Pero isang kamay nga ang mabilis na humablat sa kanyang mga damit, at ito ay walang iba kundi ang kanyang kaibigan na sa hindi malamang dahilan, ay biglang nakawala mula sa kanyang pagkakagapos. Sunod ay ginamit nga ng lalaking ito ang kanyang abilidad, at ito ay ang tinatawag na glacial tremor, kaya naman agad na napatigil ang halimaw sa pag-atake, matapos niyang makita na nagliliwanag ang kamay ng ating bida, na agad-agad namang ginamit ang kanyang abilidad. Ngunit matapos ng ginawa niyang pag-atake, ay isang system notification ang lumabas, at ayon dito ay isang basic healing spell ang kanyang ginamit sa halimaw, ngunit dahil sa kumpleto pa ang HP ng halimaw, ay walang naging epekto ang kanyang abilidad. Kaya naman halos lumuwa ang mga mata ni Labo sa gulat, at agad na tinanong ang ating bida sa kung ano umano ang kanyang ginagawa, sabay tanong na din kung bakit niya ginagamot ang mga halimaw, at agad nga nitong ginamit ang kanyang kalasag, upang depensahan ang pag-atake ng halimaw sa kanila. Agad din namang binuksan ng ating bida ang kanyang system information, upang siyasatin ang kanyang mga impormasyon, at dito nga ay napag-alaman natin na ang pangalan ng taong ito ay Yunche, at bukod sa mga mahalagang stats na makikita sa system panel, ay napag-alaman din nating isa siyang enchanter. Habang ang ating bida naman ay napapatanong sa kung bakit umano Yunche ang kanyang pangalan, at matapos niyang matuklasan na isang healing spell ang kanyang ginamit, ay agad din niyang na-realize na hindi ito ang orihinal niyang katawan. Sunod ay sinabi nga niya sa ating, na sa pangkaraniwang pagkakataon umano matapos makapasok sa secret realm ang isang tao, ay magkakaroon na sila ng sarili nilang system, bukod dun ay random din ang matatanggap nilang abilidad at class, kung saan ay hindi na din ito maaari pang magbago o baguhin. At sa pamamagitan ng patuloy nilang pagpasok sa mga dungeons, ay patuloy din silang lalakas, dahil sa loob ng mga dungeons, ay maaari silang makakuha ng mga abilidad na naaayon sa kanilang class o klasifikasyon. At ayon nga din sa alaala ng ating bida, ay isa siyang warrior, isang warrior na naabot na ang pinakamataas na antas ng kanyang klasifikasyon. Bukod dun ay naaalala nga din niya, na nagamit pa niya ang hidden skill niyang Mirror World bago siya tuluyang mamatay,
matapos nun ay nakulong na siya sa daigdig ng Mirror World, hanggang sa narinig nga niya ang pagsigaw ng isang namamatay ng binata. Sunod ay napapatanong nga siya sa kanyang sarili, kung na-reincarnate ba siya sa katawan ng binatang ito, sabay sabi na labag man daw ito sa kalooban niya, ay labis pa din siyang nagpapasalamat sa binata, dahil nabigyan siya ng pagkakataon, upang makapaghiganti. Samantala, bigla namang sumigaw si Labo upang tawagin ang ating bida, at sinabi nga niyang lahat ng halimaw sa lugar ay patungo na sa kanila, kaya naman kailangan niya ang tulong ni Yunche, dahil sa kasalukuyan ay 3 halimaw lamang ang kaya niyang depensahan. Pero naisip nga ng ating bida na ang kasalukuyan niyang katawan, ay masyadong mahina, bukod dun ay alam din niyang mas malalakas pa sa kasalukuyan niyang katawan ang mga halimaw, at dahil din sa bilis ng mga ito, ay imposible siyang makatakas. Kaya naman agad niyang siniyasat ang iba pang abilidad ng bago niyang katawan, ngunit dahil sa masyadong mahihina ang mga ito, ay naisip ng ating bida na walang magiging epekto ang mga ito sa halimaw, dahilan upang masabi na lang din niya sa kanyang sarili, na masyado umanong mahina ang klasipikasyon na enchanter. Sunod ay sinabi nga sa atin, na nag-excel lang umano ang mga enchanter sa pagiging support, at dahil nga ito sa mga abilidad nila na may kakayahang pataasin ang depensa, at paggamot o healing magic. At kumpara nga daw sa mga combat class, ay wala talagang kwenta ang enchanter, kaya naman madalas na itinatakwil ng mga combat class ang mga enchanter. Sunod ay naglunsad nga ng pag-atake ang isang halimaw sa ating bida, at kasabay ng pag-iwas nito, ay naisip niyang mas tatagal sana siya sa labanan, kung magagamit lamang niya ang mga abilidad niya sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, ay kailangan muna umano niyang humanap ng paraan, upang malagpasan ang kasalukuyang panganib na kanyang kinakaharap, dahil matapos maubos ang kanyang stamina, ay tiyak na yun na din ang kanyang magiging kamatayan. At matapos nga niyang makita ang abilidad niyang Mirror World, ay naisip ng ating bida na mukhang ito lamang ang maaari niyang asahan sa pagkakataong ito, ngunit hindi nga malinaw sa kanya kung paano gagamitin ang abilidad na ito, kaya naman nagbaka sakali na lamang siya sa pag-atake. Pero ayon sa system notification, ay hindi naging matagumpay ang paggamit niya sa Mirror World laban sa halimaw, dahil sa hindi pa umano niya naaabot ang kondisyon nito, dahilan upang mapatanong ang ating bida sa kanyang sarili, kung ano ang kondisyon na tinutukoy nito. Sunod ay napapatanong nga ang ating bida sa kanyang sarili, kung masyado bang mababa ang kasalukuyan niyang level, at kung kailangan ba niyang maging isang SSS rank ulit tulad ng dati, upang magamit ang Mirror World, kasabay ng patuloy niyang pagsubok na gamitin ito sa halimaw, pero tulad ng dati, ay hindi pa din naging matagumpay ang paggamit niya sa Mirror World. At dahil nga sa mababa ang kanyang level, ay naisip nito na mukhang kailangan talagang gumamit ng salamin, o maaari lang talagang magamit ang Mirror World, pag isa na din siyang SSS rank, gayunpaman ay sinubukan pa din naman niya itong gamitin sa ibang bagay, at muli nga niyang ginamit ang Mirror World sa sandata ng halimaw. Ngunit matapos nito ay katulad pa din ng dati ang natatanggap niyang system notification, na hindi matagumpay ang paggamit niya sa Mirror World, gayunpaman ay hindi pa din naman siya tumigil, at paulit-ulit niya itong ginamit sa iba't ibang bagay. Dahil dito ay sinabi ni Labo na tumigil na umano ang ating bida, sa paggamit sa mga walang kwentang support skills niya, sabay sabi ding hindi na umano niya kaya pang depensahan ang mga pag-atake ng halimaw. Pero biglang isang malakas na liwanag ang bumagsak mula sa kalangitan, at mula sa liwanag na ito ay lumabas ang isang level 10 na halimaw, at ang halimaw nga na ito ay tinatawag na Grudge Demon. Dahilan naman upang biglang magdilim ang mukha ni Labo nang dahil sa takot, at nanginginig nga nitong sinabi na ngayon umano, ay tiyak na mamamatay na siya, dahil upang magapi umano ang isang elite na halimaw, ay kailangang kaparehas o mas mataas na level ang kailangan. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat, dahil sunod-sunod na liwanag at mga elite na halimaw pa ang bumagsak mula sa kalangitan, at matapos ngang masaksihan ni Labo ang pagdating ng mga halimaw na ito, ay tila tuluyan na siyang nawala ng pag-asang mabuhay. Habang ang ating bida naman, ay nakatingin lang sa pulutong ng iba't ibang klase ng mga halimaw, hanggang sa muli niyang sinubukan ang kanyang abilidad sa ibang bagay, ngunit wala pa ding pagbabago ang resulta na kanyang natatanggap. At habang pasugad nga sa kanila ang mga halimaw na ito, ay naisip ng ating bida na maging sa mga bato ay hindi gumagana ang kanyang Mirror World, kaya napapatanong na lang siya sa kanyang sarili, kung ganun daw ba talaga kalaki ang diferensya sa level na kanyang kailangan. Hanggang sa muli ay ginamit nga niya ang Mirror World sa abilidad ni Joji, at kasabay ng pag-atake ng isang halimaw sa kanya, ay nakatanggap ulit siya ng isang notification, na hindi na naman gumana ang kanyang abilidad, pero dahil nakalagay din sa notification na hindi niya ito maaaring gamitin sa abilidad ng iba.
ay biglang may pumasok na idea sa isip ng ating bida, dahil kung hindi nga daw niya ito maaaring gamitin sa abilidad ng iba, ay maaari naman siguro niya itong gamitin sa mga abilidad ng kasalukuyan niyang katawan. Agad nga niyang pinindot ang use button, kasunod nito ay isang system notification, na nagsasabing matagumpay ang paggamit niya sa Mirror World, at gamit ang 10 mana points ng ating bida, ay na-reverse niya ang epekto ng kanyang abilidad na Control Vines. Sunod ay ginamit nga ni Yonche ang abilidad na ito upang atakihin ang mga halimaw, kaya naman muli siyang nakatanggap ng mga notification, na nagsasabing ginamit niya ang Chaos Thorns, at ang abilidad na ito ay ang reverse o kabaliktaran ng Control Vines. Samantala, isang malaking halimaw naman ang kasalukuyang pasugad kay Georgie, ngunit bago pa tumama ang pag-atake nito, ay isang malaking pulang kamao ang lumapat sa mukha ng halimaw, at ang kamaungan na ito ay mula sa isang halimaw din, kaya naman masyado ang pagtataka ni Labo, habang patuloy ang pag-agos ng pawis nito. Habang ang ating bida naman, ay iniisip lang na yun pala ang epekto ng kanyang reverse skill, dahil kung dati ay ginagamit ang abilidad na Vine Control upang mabind ang mga kalaban, ngayon naman ay nakakapag-release na ito ng mga baging na may tinik, at may probabilidad na ma-confuse ang mga tamaan nito. At ang lahat nga ng maapektuhan ng confuse skill, ay atakihin ng sinumang makita nila sa malapit, dahilan upang mapatanong ang ating bida, kung ito daw ba talaga ang tunay na kapangyarihan ng Mirror World. Sunod ay ngiting tagumpay nga ito sa bago niyang natuklasan, dahil ang mga abilidad ng Enchanter na tinuturing nilang basura, ay tila milagrong naging kapaki-pakinabang na ngayon, matapos niya itong ma-reversed, sabay tanong kung ano kaya ang mangyayari, pag na-reverse niya ang lahat ng kanyang mga abilidad. Matapos nito ay naisip ng ating bida, na karapat dapat talagang tawagin na SS's rank na abilidad ang Mirror World, dahil bukod sa may kakayahan nitong ma-reverse ang epekto ng isang abilidad, ay napapalakas din niya ang abilidad na ito sa lahat ng aspeto. Bukod doon ay naisip nga din Yunche, na kung ginamit niya agad ang Vine Control bago pa ito ma-reverse, ay tiyak na mababa lang ang chance upang mabind ang mga kalaban, maliban doon ay malamang sa tatagal lamang umano ng 1 o 2 segundo ang magiging epekto nito, at malayong-malayo nga daw ito sa resulta ng bago niyang abilidad. Sunod ay inilabas nga niya ang isang espada mula sa kawalan, at habang nakatingin siya sa iba pa niyang abilidad, ay napapatanong siya sa kung ano umano kaya ang magiging epekto ng mga ito, matapos niyang ma-reverse ang lahat ng kanyang abilidad. Agad nga ding pinakita sa atin ang isa sa kanyang abilidad, at ito ay tinatawag na Blade of Basic Attack, kung saan ay may kakayahan itong pataasin ng 5% ang bawat pag-atake ng ating bida, sa loob lamang ng 30 segundo. Pero matapos niyang gamitin ang Mirror World upang ma-reverse ang abilidad na ito, ay naging isa itong Trick Blade Reversed, kung saan ay may kakayahan itong pataasin ang pag-atake ng ating bida, na umaabot sa 10%, bukod doon ay tumatagal din ang epekto nito ng 60 segundo o 1 minuto. Maliban doon ay mayroon din itong passive effect, at habang naka-activate nga ang abilidad na ito ng ating bida, ay tataas ng 10% ang kanyang attack power, sa bawat paggamit niya ng iba pa niyang abilidad, kaya alam niyang magiging kapaki-pakinabang ang abilidad na ito, sa bawat niyang laban. Hanggang sa bigla nga siyang nakatanggap ng notification, at ito ay patungkol sa pagtaas ng kanyang level ng 1 puntos, at matapos ipakita sa atin ang panibago niyang mga stats, ay naisip nito na mukhang madami na umanong namatay sa mga nag-aaway na mga halimaw. At kasabay ng pagharang niya sa atake ng isang halimaw, ay naisip ng ating bida na nakakapagbigay ng dissenting experience points ang mga halimaw na ito, pag sila ay namamatay. Sa kasalukuyan nga ay isa na siyang level 6 ngayon, at sinabi niya sa atin na automatic umanong napupuno ang MP o mana points niya, sa tuwing tumataas ang kanyang level, sa mga hindi po pamilyar sa laro o ganitong klase ng manhwa, ay ang green bar ang tinuturing na HP o buhay ng player, habang ang blue bar naman ay ang MP o mana points, at ang mana ay kailangan upang makagamit sila ng abilidad. Sunod ay naisip nga ng ating bida na subukan ang bago niyang abilidad, o ang Trick Blade, habang ang mga halimaw ay nasa confused state pa. At matapos nga niyang ma-activate ang Trick Blade, ay agad na nabawasan ng 10 ang kanyang mana points, pero kasabay din ito ay ang pagtaas ng kanyang attack power ng 10%, sunod ay ginamit niyang muli ang Chaotic Thorn, kaya naman nakatanggap pa siya ng karagdagang 10% ng pagtaas sa kanyang attack power. Ngunit hindi pa nakontento ang ating bida sa 20%, kaya naman paulit-ulit pa niyang ginamit ang kanyang mga abilidad, hanggang sa 12 puntos na lang ang natitira sa kanyang mana. Dahil dito ay umabot ng 120% ang pagtaas ng kanyang attack power,
At naisip nga ng ating bida na magiging madali na ang pagpapataas niya ng pag-atake sa mga susunod, dahil ngayon pa lamang ay nag 2.2 times na ang kanyang attack power. At dahil sa 44 na segundo na lamang ang natitirang oras sa epekto ng kanyang Trick Blade, ay agad niyang sinugod ang isang malaking halimaw, at sa unang pag-atake nga nito, ay nakapagdulot siya ng malaking pinsala sa halimaw. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kanyang pag-atake, at ang sumunod nga niyang pag-atake, ay ang naging dahilan sa pagkakahati ng katawan ng halimaw na ito, kung kaya naman hindi makapaniwala si Labo sa kanyang nakikita o nasaksihan. Agad na din itong napapatanong sa kanyang sarili, kung ito pa din ba talaga ang kilala at kaibigan niyang si Yunche, at dahil sa bilis ng paggalaw ng ating bida, ay napapatanong na lang din siya, kung ganito daw ba talaga ang mga level 5 na enchanters, sabay tanong kung may ganitong abilidad ba talaga ang mga enchanters. Habang patuloy naman sa pag-atake ng mga halimaw ang ating bida, ay sinabi nito na sa kasalukuyan niyang level, ay mayroon lamang siyang 120 mana points, at dahil sa isang mana points kada segundo lamang ang kaya niyang ma-regen, ay naisip ng ating bida na sa kasalukuyan, ay pinakamataas na ang 2.3 times na multiplier sa kanyang attack power. At sa kasalukuyang lakas o kapangyarihan nga ng ating bida, ay magiging pahirapan pa para sa kanya ang pagpatay sa mga level 11 na mga elite na halimaw. Ngunit habang patuloy nga siyang nakatayo sa katawan ng isang halimaw, ay isang malaking kamay ang biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa, at ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay tuluyan ang nakalabas ang isang level 21 na Battlefield Chimera. Ang Battlefield Chimera na ito, ay kauri din ng mga Grudge Demon, pero kahit pa kauri nito ang mga halimaw sa paligid, ay walang pakundangan niyang inatake at pinatay ang mga ito, kaya naman halos maihina sa salawal si Labo, nang dahil sa labis na takot na kanyang nararamdaman. Samantala habang napapaisip naman ang ating bida, kung bakit may isang level 21 hidden boss na lumabas sa Secret Realm na ito, ay agad na naglunsad ng pag-atake ang Chimera sa kanya, kaya naman agad din niyang ginamit ang Chaotic Thorn sa halimaw na ito. Pero ayon nga sa kanyang system, ay hindi naging matagumpay ang abilidad niya upang ma-confuse ang high-level na halimaw, na muli ay naglunsad ng pag-atake patungo sa ating bida. Ngunit mabilis namang nagtungo si Labo sa kanyang harapan, at agad nga niyang ginamit ang kanyang kalasag, sa pagnanais na pigilan ang pag-atake ng halimaw sa ating bida. Dahil dito ay biglang nanlaki ang mga mata ni Yunche, at naalala nga niya ang patungkol sa kanyang kasamahan sa nakaraan niyang buhay, kung saan ay pinagalitan pa siya nito, dahil naging padalos-dalos siya sa kanyang pag-atake. Ngunit habang naaalala niya ang nakaraan, ay bigla namang nawasak ang kalasag ni Labo, dahilan upang makatanggap siya ng matinding pinsala, at agad na tumilansik. Kaya naman agad ding tumakbo ang ating bida patungo kay Labo, habang iniisip na tila umano nagpapakamatay lamang siya sa kanyang ginawa, at matapos nga siyang makarating sa lokasyon ni Labo, ay agad niyang ginamit ang kanyang healing spell. Pero dahil sa isang basic healing spell lamang ito, ay maliit na halaga ng buhay lamang ang kaya nitong ma-restore, gayunpaman ay gamit pa din naman ng ating bida ang kanyang Trick Blade, kaya naman agad siyang nakatanggap ng 10% ng pagtaas sa kanyang attack power. At dahil sa patuloy niyang paggamit ng healing spell, ay sunod-sunod na notification din ang kanyang natanggap, pero na-realize nga ng ating bida, na ang healing skill umano ng mga chanters, ay sadyang napakahina, sabay tanong kung may dala daw bang healing potion si Labo. Agad namang sinabi na mayroon umano siyang dala, ngunit nag-iisa lamang ito, kaya naman agad ding sinabi ng ating bida na gamitin na niya ito. At muli ay pinakita nga sa atin ang kanyang system, na 8 segundo na lamang ang natitira sa epekto ng kanyang Trick Blade, maliban doon ay 110% naman ang karagdagan nito sa kanyang attack power. Kaya naman naisip ng ating bida, na sa kasalukuyan niyang lakas, ay hindi pa niya kayang tapatan at talunin ang hidden boss na Chimera, ngunit dahil sa halos mamamatay na umano ang iba pang mga halimaw, ay naisip ng ating bida na ito na ang tamang oras. Sunod ay tinawag nga niya si Labo, at sinabi nito na maghintay lamang siya ng 1 minuto, kaya naman masyado ang pagtataka nito, dahil hindi niya maunawaan ang ibig sabihin ng kanyang kaibigan, hanggang sa sinabi nga nito na uubusin umano niya ang lahat ng mga halimaw, kasabay ng mabilis at paulit-ulit niyang pag-atake sa mga ito. At dahil sa mga napapatay niyang halimaw, ay muling nag-level up ang ating bida, kasabay nito ay ang full restoration ng kanyang HP at mana points, kaya naman muli niyang ginamit ang Trick Blade, kasunod ng paulit-ulit niyang paggamit sa Chaotic Thorns, upang muli ay mapataas niya ang kanyang attack power. Sa pagkakataong ito, ay naisip ng ating bida na kailangan niya ng 400% o higit pang attack power boost, upang talunin ang Chimera boss,
ngunit dahil sa 1 minuto lang ang itatagal ng kanyang trick blade, ay kailangan umano niyang gamitin ang Chaotic Thorns ng 40 beses sa loob lamang ng 50 segundo. At matapos ngang mag-level up muli ang ating bida, ay paulit-ulit niyang ginamit ang Chaotic Thorns niyang abilidad, pero hindi pa din umano ito sapat, kaya naman kailangan niyang maging level 10 sa lalong madaling panahon. Samantala habang laglag naman ang panga ni Labo sa kanyang nasasaksihan, ay sunod-sunod na level up notification ang natatanggap ng ating bida, hanggang sa nakaharap na nga niya ang Chimera Boss, na agad naghanda upang atakihin ang ating bida, na mukhang hindi naman magpapatinag, dahil sa kasalukuyan ay isa na itong level 12 na Enchanter. Bukod dun ay umabot na din ng 510% ang attack power boost ng kanyang Trick Blade, at dahil sa 9 na segundo na lamang ang nalalabi sa epekto nito, ay hindi na nag-aksaya pa ng oras ang ating bida, na sinabing higit na umano sa sapat ang kapangyarihang meron siya ngayon. At gamit nga ang kanyang espada, ay naglunsad ito ng isang mabilis at paikot na pag-atake mula sa kamay ng halimaw, patungo sa likuran ng halimaw, at hindi pa nga dito nagtatapos ang combo attack ni Yunche, dahil muli ay naglunsad pa siya ng sunod-sunod na pag-atake sa likuran ng halimaw, na labis ang sigaw dahil sa pinsalang natamo. Nais pa nga sanang atakehin ng halimaw na ito ang ating bida, ngunit dahil sa patuloy na pag-atake ni Yunche, ay nagkapira-piraso ang katawan ng halimaw, at kasabay nga ng paglapag nito sa harapan ni Labo, ay ang notification patungkol sa pagkamatay ng Chimera Boss. Agad nga ding tumulo ang butil-butil na pawis ni Labo, habang napapatanong kung hindi daw ba siya nananaginip, dahil ang isang level 5 umanong Enchanter, ay natapos ang Secret Realm ng mag-isa lamang niya, bukod doon ay muli pang nag-level up ang ating bida, kaya naman isa na siya ngayong level 15 na Enchanter. Matapos nito ay agad ding lumabas ang isang system notification, na nagsasabing napatay na niya ang Secret Realm Boss, habang si Labo naman, ay agad na naglakad patungo sa ating bida, habang tinatanong kung siya daw ba talaga si Yunche. Ngunit nanatili namang tahimik ang ating bida, hanggang sa lumabas ang isa pang notification, na nagsasabing pulutin na niya ang mga loots mula sa Chimera Boss. Ilang sandali pa ang nakalipas, ay naalala ng ating bida ang patungkol sa isa niyang kasamahan sa nakaraan niyang buhay, matapos nito ay tinawag niya si Labo sa pangalang Kiao Ji, sabay tanong kung ano umano ang relasyon niya kay Kiao Benben. Pero masyado naman ang gulat ni Labo, at agad na tinanong kung paano umanong nalaman ng ating bida, ang palayaw ng kanyang great-grandfather nung kabataan pa nito. Pero matapos marinig ng ating bida ang great-grandfather, ay agad siyang napapatanong sa kanyang sarili, kung ang binatang ito daw ba sa kanyang harapan, ay ang great-grandson talaga ni Kiao Benben. Sunod ay naalala nga niya ang kabataan ni Kiao Benben, at nasabi sa kanyang sarili na ang bantuting kaibigan daw pala niya, ay mayroon pang great-grandson, ngunit masyado nga din ang kanyang pagtataka, dahil ang buong akala ng ating bida, ay pinatay na ni Lu Wei o Lu Qi, ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kapamilya. Sunod ay nais sanang kamustahin ng ating bida ang kanyang lolo, pero bigla namang sinabi ni Labo na hindi na niya ito kailangang banggitin pa, dahil kung ayaw nga daw sagutin ng ating bida ang kanyang katanungan, ay hindi naman niya ito pipilitin, sabay sabi ding hindi na siya kailangan pang ipahiya o pahiyain ito, kaya naman agad na napapatanong si Yunche sa kanyang sarili, kung ano ang ibig sabihin ni Labo. Habang si Labo naman, ay sinabi na hindi umano niya alam ang dahilan, pero sa tingin nga daw niya ay matagal nang tinatago ni Yunche ang tunay niyang lakas, sabay sabi na kailangan na nilang bumalik sa paaralan, dahil bukas na umano ang pagbisita nila sa Modern History Memorial, at ang mga hindi dadalo ay makakatanggap ng kaparusahan. Samantala, pigil na pigil naman ang ating bida ang kanyang nararamdaman, pero dahil sa hindi pa siya ganun kalakas, ay alam niyang hindi pa ito ang tamang oras, upang malaman ng iba ang tunay niyang pagkatao. Sunod ay naisip nga din ng ating bida, na maaari umanong magduda lalo si Labo sa kanya, kung magpapatuloy siyang magtanong patungkol sa mga nakaraan, at dahil sa Modern History Memorial naman daw ang pupuntahan nila bukas, ay malamang sa mayroong mga record sa lugar na yun, patungkol sa kung ano ang mga nangyari matapos siyang mamatay. Samantala kinabukasan nga, ay makikita nating kasalukuyan na silang patungo sa lugar kung saan magaganap ang event, at habang tahimik sa kanilang upuan ang magkaibigan, ay naisip ng ating bida na hindi talaga umano tumitigil ang oras, at dahil sa ilang dekada na ang nakakalipas, ay madami na ding pagbabago ang nangyari sa daigdig, isa na dito ang paggamit nila sa mga bagay mula sa Secret Realm, upang mapatakbo ang kanilang sinasakyan. Bukod doon ay madaming bagay na nga din daw, ang mga hindi pa nakikita ng ating bida dati sa nakaraan niyang buhay, at kahit pa nakita na niya ang ilan sa mga ito, sa mga Secret Realm na pinasok niya dati.
ay napapatanong pa din siya sa kanyang sarili, dahil sa pagkakaalam nga daw ng ating bida, ay tanging mga drops lang mula sa mga halimaw, ang maaari nilang dalan sa tunay na daigdig, o ilabas mula sa secret realm, kasabay ng paglabas niya sa bago niyang Chimera Ring. Samantala sa lugar naman kung saan magaganap ang event, ay sinabi nga sa atin, na dati umano ay malaking paghihirap at kaguluhan ang dulot ng mga halimaw mula sa secret realm, lalo na nang lumabas ang nakakatakot na SS's rank na secret realm, kaya ang lahat ng mga tao noon, ay namumuhay ng may takot na nararamdaman. Pero ang kasalukuyang hari nga daw nila noon na si Lu Wei, ay personal na pinangunahan ng pag-atake nila sa SS's rank na secret realm, at kahit pa madaming nasawi sa naganap na labanan, ay naging matagumpay naman sila sa paglinis at pagsakop sa nakakatakot na secret realm. Ngunit matapos umano ang lahat ng sakripisyo ng kanilang hari, ay hinarap niya ang matagal na at planadong rebelyon, at ang pangunahing salarin nga daw sa rebelyon na ito, ay malamang sa kilalang kilala na nila. Samantala, hindi naman makapaniwala ang ating bida, na ngayon umano ay maaari na nilang ilagay sa kanilang inventory ang mga skill books, bukod dun ay maaari na ding ibenta ang mga ito sa tunay na daigdig, o labas ng secret realm. Ang skill book nga na ito ay ang tinatawag na Sturdy Physique, isa itong uri ng passive skill at matapos gamitin ng ating bida ang mirror world sa skill na ito, ay naging isa itong flexible physique, bukod sa nanatili ito bilang isang passive skill, ay permanente naman itong binabawasan, ang lahat ng physical na pinsalang natatamo ng ating bida. Sunod ay naalala nga ni Yun Che, na dati umano ay naglalaho ang lahat ng mga bagay na hindi na ilalagay, o hindi maaaring ilagay sa kanilang inventory, kasabay ng secret realm matapos nilang magapi ang boss, ngunit dahil sa mga nakikita niyang pagbabago, ay napapatanong ito sa kung ano ba talaga ang nangyari, matapos siyang mamatay. Matapos naman silang makarating sa kanilang destinasyon, ay kapansin-pansin ang isang malaking rebulto, at matapos ngang tanungin ng isang lalaki kung ano o sino umano ito, ay sinabi nilang siya umano ang supreme ruler ng kanilang kaharian, siya din ang emperor na tumapos sa delubyo ng SS's rank na secret realm, at ito nga ay walang iba kundi si Luo Wei. At tulad nga daw ng alam na ng karamihan sa mga estudyante, ay mahigit 50 taon na ang nakakalipas, nang maganap sa mismong lugar na ito, ang sikat na digmaan laban sa rebeldeng, si Yun Che umano ang pinagkakatiwalaan ng kanilang hari, pero bandang huli ay pinag-traduran niya ang hari. At dahil nga sa kanyang mga narinig, ay agad na umapaw ang enerhiya mula sa katawan ng ating bida, habang iniisip na ganun daw pala ang kwentong ginawa nila, pero alam nga ng ating bida na matagumpay nilang nag-api ang SS's rank secret realm, at kalaunan ay si Lu Wei ang nang-ambush sa kanila. Sunod ay sinabi pa nga ng gurong ito, na hindi umano nila ma-imagine ang sakit na naramdaman ng kanilang hari, matapos siyang pagtaksila ni Yun Che. Gayunpaman, ay matagumpay umanong nilabanan ni Haring Lu Wei ang kalungkutan na kanyang nararamdaman, at nakipaglaban siya hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. At dahil nga din daw sa tulong ng isang bayani, ay nag-api nila ang rebelde, at ang bayani nga na kanilang tinutukoy, ay walang iba kundi si Ding Kun. Ngunit matapos marinig ng ating bida ang pangalang Ding Kun, ay bigla siyang napalingon, habang tinatanong ang kanyang sarili, kung sino naman daw si Ding Kun. Samantala, bigla namang sumingit sa eksena ang mga hambog, na agad tinanong kung bakit buhay pa sila hanggang sa ngayon, sabay sabi na imposible umano ito, dahil kitang-kita nila na kinain ng bagong secret realm ang magkaibigan. Pero bigla namang sinabi ng isa, na ayon sa bagong chismis ay nalinis na umano ang bagong secret realm, at dahil sa mabilis na paglinis nila sa realm na yun, ay malamang umano na mayroong eksperto sa kalapit lugar, nang lumabas ang secret realm. Bukod doon ay sinabi nga din ng lalaki sa kanan, na mukhang naging maswerte lamang sila matapos mailigtas ng expert, at habang iniisip naman ng ating bida kung sino ang mga hambog na ito, ay biglang nagkumpulan ang mga estudyante nang marinig ang bagong secret realm, at hindi nga sila makapaniwala, na nakaligtas umano ang ating bida at kanyang kaibigan sa secret realm. Sunod ay nagtungo nga ang lalaking ito kay Labo, at matapos niya itong akbayan, ay sinabi ng lalaki na masyado umano silang maswerte, dahil nakalabas pa sila ng buhay mula sa secret realm. Pero alam din daw kaya ni Labo, na nung araw na yon ay muntik na din silang kainin ng secret realm, kung saan ay muntika na din silang mamatay, sabay tanong kung paano nilang babayaran ang atraso nilang ito. Pero agad namang sinabi ni Labo na kasalanan nila ang lahat ng nangyari, bukod dun ay magre-report nga din daw siya patungkol sa pangyayari, pero tinanong lang naman ito kung ano na umano ang nangyayari sa kanyang utak, dahil tila hindi na niya nauunawaan ang kasalukuyan nilang sitwasyon.
Sunod ay sinabi nga ng lalaki kay Labo, na tignan umano niya ang mga rebulto sa kanilang harapan, at sinabi na ang kanyang lolo umano, ay tinatapakan lamang ng tinatawag nilang bayani, sabay sabi na ang kanyang lolo na si Kiao-en, ay isang traidor, si Kiao-en ay ang lolo ni Labo, at ang palayaw ni Kiao-en ay Kiao Benben. Agad nga ding sinabi ng lalaki kay Labo, na apo siya ng isang traidor, sabay tanong kung sa tingin ba niya ay mayroong maniniwala, o kakampi man lang sa kanya. Nais naman sanang sumagot ni Labo sa mga sinasabi ng lalaki, pero bigla itong sumigaw at sinabi na hindi siya maaaring insultuhan ni Labo, sabay sabi ding hindi niya maaaring insultuhan ang lolo ng hambog, kaya naman agad na nagtaka si Labo, dahil hindi niya alam ang sinasabi nito. Agad na ding nagkumpulan ng mga estudyante sa paligid, habang napapatanong ang mga ito sa kung ano ang nangyayari, at kung may nagaganap bang away, habang ang isang lalaki naman, ay kinilala ang hambog bilang si Dingsu, ang apo ng bayani umanong si Dingku, dahilan upang biglang magliwanag sa galit ang mga mata ng ating bida. Sunod ay kinilala nga nila ang katabi ni Dingshu, bilang si Kiao Ji ang apo ni Kiao En, at sinabi na tila binabaliktad daw yata nito ang mundo, dahil iniinsulto ng apo ng traidor, ang apo ng bayani. Bukod doon ay sinabi nga din nila, na ang lolo umano niyang si Kiao En ay pumatay ng hindi mabilang na tao, at kung hindi nga lang daw nakialam ang bayaning si Dingku, ay hindi na nila alam kung gaano kadami pa ang mapapatay ni Kiao En. Matapos nito ay biglang sinabi ni Dingshu, na wala umano siyang pakialam kung ano ang mga sasabihin, o sinasabi ni Labo pag nakatalikod siya, pero masyado nga daw lapastanganan si Labo, upang insultuhin ito ang kanyang lolo, sa harapan pa niya mismo. Sunod ay dumating na nga ang kanilang guro, at sinabi kay Labo na ang mga gurong katulad niya, ay lagi umanong patas, sabay sabi ding lumapit umano si Labo sa kanya, upang makapag-usap sila ng maayos. Matapos nito ay sinabi nga ng kanilang guro, na humingi na lang ng patawad si Labo, dahil ang bayani umanong si Dingku, ay iniligtas ang kanilang pamilya, kaya naman dapat umano ay magpasalamat siya, at wag na wag niyang insultuhin ito. At dahil sa mga sinabi ng kanilang guro, ay tila nanliit na lang sa isang sulok si Labo, na agad namang pinuntahan ni Dingshu, at sinabi na kailangan umano niyang tignan ang katotohanan, dahil kahit bugbugin pa niya ito ngayon sa harap ng madaming tao, ay walang maaawa sa kanya, dahil tanging kagalakan lamang ang mararamdaman nila. Sunod ay sinabi pa nga ni Dingshu, na wala umanong maglalakas ng loob, upang tulungan ang baliw na asong tulad ni Labo, lalo na ang asong tulad niya, na kinamumuhian ng lahat, sabay tanong kung sa tingin ba ni Labo, ay magiging mali sa mata ng mga tao, ang anumang gawin niya kay Labo. Agad na din siyang naghanda sa pagsuntok kay Labo, at kasabay nito ay sinabi niyang ang suntok na ito, ay para sa karangalan ng kanyang lolo, at sinabi nga din ito na, hindi umano niya mapapatawad si Labo, pero isang sapatos ang biglang lumapat sa kanyang muka, matapos siyang sipain at pabagsakin ng ating bida. At dahil sa ginawa ni Yunche, ay tila masyado ang pasasalamat ni Labo, habang ang ating bida naman, ay sinabi na mukhang wala na umanong oras ang mga tao, mula sa mga tinatawag nilang pamilya ng bayani, upang turuan ang mga tulad niyang bata. Sunod ay agad naman nilang kinilala ang ating bida, bilang si Yunche, ngunit dahil sa naging aksyon niya, ay nasabi na lang nila na tila ibang tao na siya ngayon, sabay tanong kung talagang naglakas loob daw ba siya, nasaktan si Dingshu. Agad nga ding napapatanong ang mga ito, kung nababaliw na daw ba siya, at dahil nga sa binitawan niyang salita, ay mukhang iniinsulto din umano niya ang pamilya ng bayani. Sunod ay sinabi nga din ng mga ito, na hindi daw ba at isa lamang siyang level 5, at hindi daw ba siya ang pinakamahina sa kanilang klase, at muli nga nilang tinawag na baliw ang ating bida, agad na din nilang naisip na wala umanong mga magulang si Yunche, at bukod sa lagi itong mukhang malungkot ay wala din siyang kaibigan, kaya malamang talaga umano, na bumigay na ang kanyang utak. Habang si Dingshu naman, ay biglang natawa ng dahil sa kanyang mga narinig, at matapos itong makabangon, ay sinabi niya na isang punching bag lamang ang ating bida, kaya naman dapat ay nagpasalamat na lamang siya, dahil hindi siya kundi si Labo, ang nakursunadahan nila ngayong araw. Ngunit dahil sa masyado umanong malakas ang loob niya, upang atakihin si Dingshu habang siya ay abala, ay ipapatikim nila sa ating bida ang karapat-dapat sa katulad niya. Habang ang ating bida naman ay tila walang pakialam sa kanilang mga sinasabi, at agad nga niyang sinalubong at isa-isang inatake ang grupo ng mga hambog, na agad-agad ay napaluhod at nagsuka ng dugo, dahil sa pinsalang natamo. Dahil dito ay napapatanong ang mga estudyante, sa kung ano umano ang nangyayari, at maging ang hambog nga na ito, ay hindi din alam kung ano ang nangyari, at kung paano siyang napabagsak ni Yunche.
Agad nga ding tinanong ng isang estudyante, kung nakita daw ba nila ang nangyari, habang ang isa naman ay sinabing napabagsak niya ulit si Ding Shu, nang ganun lang kadali, kaya napapatanong din sila kung talaga daw ba, na isang mahinang nilalang lang si Ding Shu. Dahil dito ay labis ang galit ni Ding Shu, at agad na niyang ginamit ang abilidad niyang Rage, habang tinatanong kung paano umanong ang level 5 na basurang support lamang, ay tila biglang lumakas, at naging mas malakas pa sa kanya. Ang abilidad ni Ding Shu na Rage, ay may kakayahang pataasin ang kanyang attack power ng 25%, at habang sinasabi niyang natsambahan lang siya ng ating bida, ay inilabas nito ang Fireforged Hammer, isang sandata na mayroon 314 attack power. Matapos nito ay agad nga niyang sinugod ang ating bida, na mabilis namang nagtungo sa kanyang harapan, at sinabi na masyado umanong mahina ang depensa ni Ding Shu, na agad nakatikim na isang uppercut mula sa ating bida, na kanina pa pala ginamit ang Trick Blade, kaya naman ang attack power niya ay tumaas na ng 80%. At habang hindi nga makapaniwala sa nangyayari itong si Ding Shu, ay unti-unti namang namumuti ang mga mata nito, at bago pa nga siya tuluyang bumagsak, ay nakatikim pa siya ng isang malupit na sipa mula sa ating bida. Agad din namang dumating ang mga bantay sa lugar, na napapatanong sa kung ano umano ang nangyayari, pero natulala na nga lang din ito, matapos nilang sabihin na nawala ng malay ang hambog na si Ding Shu, at agad nga din silang naghanap ng healer. Samantala, laglag pa nga naman ang lahat ng estudyanteng nakasaksi sa pangyayari, dahil masyado umanong mabilis ang lahat, habang ang isang babae ay tinatanong ang kanyang kasama, kung hindi daw ba at sinabi nito na isang level 5 lang ang ating bida, dahil hindi umano siya mukhang level 5, kaya naman sinabi na lang ng lalaking may orange na buhok, na malamang umano sa tinatago ni Yun Che ang tunay niyang level. Maging ang mga babaeng ito nga ay hindi din makapaniwala sa kanilang nakita, nang bigla namang sumigaw ang isang bantay, at sinabi na bawal umanong maglaban sa loob ng museum, sabay tanong kung ano ang gagawin nila pag may nasira sa lugar. Agad na din itong tumingin sa guro, at pasigaw na tinanong kung hindi ba niya kayang subaybayan ang kanyang mga estudyante. Kaya naman agad itong lumapit sa ating bida, at sinabing tumigil na umano sila. Agad nga din itong sinabi na hindi pa sila nakontento, dahil matapos nilang insultuhin ang bayani, ay naglakas loob naman silang atakihin ang apo nito. At habang sinasabihan nga nito ng walang hiya ang ating bida, ay unti-unti nitong inilabas ang kanyang sandata, ngunit napansin naman ito ng ating bida, kaya naman agad din niyang ginamit ang singsing niya, upang wasakin ang sandata ng guro na masyado ang gulat, dahilan upang matahimik din ang lahat ng nasa lugar. Sunod ay sinabi nga ni Yun Che, na walang hiyaman sila o hindi, ay walang karapatan ng guro nila upang husgahan sila, dahil ang guro umano nila ay sinabing patas ang turing niya sa lahat, pero ngayon ay mukhang pinapanigan lang din ito ang kwento ni Ding Shu, sabay tanong kung isa din ba siyang linta, na nais sumipsip sa pamilya ng tinatawag nilang bayani. Kaya naman masyado ang galit nito, dahil wala umanong kabuluhan ang mga sinasabi ng ating bida, pero bago pa siya matapos sa mga nais niyang sabihin, ay napansin niya ang singsing ng ating bida, kung kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili, kung anong klase umano ng kagamitan nito. Bukod doon ay naisip nga din niya, na hindi naman daw niya ginamit ang buo niyang lakas. Gayunpaman ay hindi nga siya makapaniwala, dahil walang naging epekto ang palihim sana niyang pag-atake kay Yun Che. Samantala, inilabas naman ng ating bida ang kanyang aura, at ang sinasabi nga lang daw niya, ay mukhang hindi naman isang linta ang kanilang guro, di ba? Kaya naman tila suso itong napahiya, habang pinag-uusapan nila ang patungkol sa pagharang ng ating bida sa pag-atake ng kanilang guro, na sinabi na lang naman na aalamin niya ang punot dulo ng kanilang away, habang napapatanong pa din sa kanyang sarili, kung saan nakuha ni Yun Che ang kanyang singsing, at kung may isang malaking tao daw ba na sumusuporta sa ating bida. Agad namang itong nakatanggap ng isang system notification, at ayon nga dito ay 37% na lang ang durability ng kanyang singsing. Ang singsing na ito ay nakuha ni Yun Che mula sa level 21 na Chimera Boss, at kahit na isang epic grade umano ito, ay masyado pa ding mahina ang singsing, upang magamit sa pakikipaglaban sa isang level 35, tulad ng kanilang guro. Sunod ay sinabi nga ni Yun Che, na bilang kaparusahan umano sa kanila, ay mas mainam kung paalisan na lang sila ngayon dito sa museum, kaya naman muling nagulat ang kanilang guro, at hindi na nga ito nakapagsalita, habang si Yun Che naman ay nagpatuloy na sa paglalakad, at agad na tinawag si Labo. Matapos namang sumunod sa kanya si Labo, ay napapamura na lang din ng mga estudyante, dahil hindi nga sila makaget over, at napapatanong kung kaya ba talaga ng isang estudyante, na harangan ang pag-atake mula sa isang guro. Agad din namang nabaling ang kanilang atensyon kay Ding Shu,
Matapos na sabihin ng isa na kailangan nila ng healer, at paglabas nga nila ng museum, ay naisip ng ating bida na wala pala talaga umanong nakaligtas, dahil ang kaibigan niyang si Kiao Benben, ay matagal na palang pinatay ng tinatawag nilang bayani. Sunod ay napansin naman nito si Labo, na masyado ang paghanga sa ating bida, kaya naisip din ni Yunche, na sa pagkakataon nito umano, ay malamang sasagot naman na siya sa lahat ng kanyang katanungan. Sunod ay sinabi nga ng ating bida, na wala umano siyang gaanong alam patungkol sa kasaysayan, sabay tanong kung maaari bang ikwento sa kanya ni Labo, kung ano talaga ang mga nagawa o naging partisipasyon ng bayaning si Ding Kun. Pero biglang ang natarante si Labo, habang sinasabi na hindi siya sigurado kung tama ang kanyang pagkakaalala, pero ayon nga daw sa kasaysayan, ay siya ang nakatuklas sa mga plano ng traidor na si Yunche. Bukod doon ay pinangunahan din niya ang pag-ambush kay Yunche, sa lugar malapit sa SSS Rank Rift upang suportahan ang depensa ng hari, at dahil dito ay malaki ang naging ambag niya, upang tapusin ang rebelyon na pinaplano ni Yunche. Pero tila bago naman ang pangyayaring ito para sa ating bida, at habang napapatanong siya sa kanyang sarili kung naghanda ba talaga sila ng ambush malapit sa rift, ay naalala niya ang mga pangyayari noon, kung saan matapos na pumasok ng rift ang mga sundalo, ay isa-isa nilang pinatay ang kanyang mga kasamahan, at wala nga siyang magawa ng mga oras na yon. Sunod ay sinabi nga ni Labo, na si Ding Kun umano ay talaga naman ginugol ang lahat ng kanyang oras, sa pagpapalakas at pag-ensayo, dahil simula pa lamang ay nais na niyang wakasan ang krisis sa dungeon. At matapos nga daw siyang ma-promote ng Haring Luwei, ay nakipaglaban si Ding Ku sa iba't ibang panig ng kanilang kaharian, upang iligtas ang mga tao sa iba't ibang lugar ng mahabang panahon, tulad na lang ng sikat umanong Winter City Cataclysm. Pero matapos namang marinig ng ating bida ang Winter City, ay naalala nito kung paano siya nakipaglaban, at kung paano niya inubos ang lahat ng mga halimaw sa dungeon na yun. Sunod ay tinanong nga ni Yun Chen ang patungkol sa isang espada, ang espada na hawak ni Ding Kun sa kanyang estatwa, o ang tinatawag nilang Flowing Cloud Sword. Agad namang sinabi ni Labo, na ayon sa kwento ay ang espada umanong yun, ang siyang ginamit ni Ding Kun upang wakasan ang buhay, ng traidor na si Yun Che. Bukod doon ay tinuturing nga daw ang espada na yun, bilang isang top tier na sandata. Kaya naman agad na naisip ng ating bida, na hindi lang inagaw ni Ding Kun ang lahat ng kanyang mga nagawa, o ang pagtapos sa Winter City Dungeon, dahil kinuha din ito ang kanyang espada. Kaya naman dahil dito, ay sisimulan umano ng ating bida ang kanyang paghihiganti, sa pamamagitan ng pagpatay kay Ding Kun.